Nagsimula ito sa pagsikat ng araw. Ang mga ospital ang unang nakapansin. Ang mga monitor ay nag-flatline, ngunit patuloy na humihinga ang mga pasyente. Inalis ng mga siruhano ang life support, ngunit patuloy na tumitibok ang mga puso. Sa mga tahanan, ang mga matatandang lalaki ay kumapit sa kanilang dibdib. Malapad ang mga mata sa sakit, ngunit hindi kailanman dumating ang kamatayan. Nang tanghali, kumalat ang balita. Walang namamatay. Nagsalita ang mga news anchor sa nanginginig na mga boses. Isang pandaigdigang penomeno ang tawag nila dito. Isang himala ang sabi ng ilan. Ngunit ang mga himala ay hindi sumisigaw. Nang gabi, nagbago ang mga lansangan. Ang lalaking tumalon mula sa tulay ay nabali ang lahat ng buto, nakalatag na baluktot sa aspalto. Ngunit mahina siyang umungol, hindi makakamatay. Isang babae na sunog sa kusina, umiyak sa pamamagitan ng mga paso niyang labi. Ang mga mata ay nagmamakaawa para sa isang katapusan na hindi darating. Sa aming bayan, nalunod si Henderson Boy sa isang lawa. Hinila nila siya palabas na asul, ang tubig ay nag-uugong mula sa kanyang baga. Ngunit umupo siya at umubo ilang oras. Pagkatapos, ang kanyang balat ay malamig na parang marmol. Nagpanik ang mga tao. Ang ilan ay nagkulong sa kanilang mga bahay. Ang iba ay sinubukan ang limitasyon. Nang hating gabi, ang mga desperado ay nagtungo sa karahasan. Sinubukan ang mga lumang paraan ng awa. Mga putok ng baril sa ulo, mga talim sa lalamunan. Wala itong pakialam. Ang laman ay napunit, ang mga buto ay nabali. Ngunit walang makalalabas sa mundong ito. Natagpuan ko ang aking ama. Sa kanyang kukuan, isang stroke ang nag-freeze sa kanyang mukha sa isang maskara ng takot. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Hawak ko ang kanyang kamay at isang beses siyang pumisil. Isang pakiusap. Naintindihan ko. Ngunit hindi ko siya matutulungan. Ang pinakakatakot na bahagi ay hindi ang dugo. Ito ay ang mga mata. Lahat ng nabubuhay pa, nakulong sa loob ng mga sirang katawan. Ang kanilang tingin ay puno ng hindi mailarawan na paghihirap at ang hindi mapapatigil na pangangailangan para sa paglaya. Tumigil ang mga telepono sa paggana bandang 3:00 ng madaling araw. Ang langit ay pumutok bago sumikat ang araw. Isang walang tunog na pagkabasa. At pagkatapos ay dumating sila. Matatangkad, manipis na mga figura na nakabalot sa mga anino. Naglalakad sa pamamagitan ng mga pader. Lumilipad sa lupa. Mga mukha na parang kawalan. Walang laman maliban sa mahina. Nagliliwanag ng mga mata. Ang kamatayan ay pinalaya sa loob ng isang araw at dumating sila upang kunin ang dapat bayaran. Sinimula ng mga nilalang na tipunin ang mga nabubuhay ngunit patay. Hinihila ang kanilang umuungol na mga katawan patungo sa mga itim na hukay na bumukas na parang mga bibig na nakanganga sa lupa. Walang lumaban, hindi nila kaya. Nagtago ako sa aking atik sa pamamagitan ng bitak na tabla. Pinanood ko ang aking ina. Kalahati ng kanyang mukha ay nawawala mula sa kung anuman ang sinubukan niya sa gabi ay itinaas ng isang walang mukha na figura at nawala sa dilim. Nang sumikat ang araw, tahimik ang mundo. Lumabas ako. Walang tao sa mga lansangan, walang ibon, walang sasakyan, walang hininga. At pagkatapos ay nakita ko ang tala na nakakabit sa puno sa plaza ng bayan. Ang bayad ay natanggap. Huwag mo nang subukan ulit. At sa ilalim nito, nakasulat sa kung ano ang inaasahan kong tinta. Ang kamatayan ay awa. Nag-iisa na ako ngayon. Wala akong nakitang ibang tao sa loob ng ilang araw. Ngunit tuwing gabi, naririnig ko silang gumagalaw sa mga anino. Naghihintay para sa ibang tao na gumawa ng parehong pagkakamali. Damhin ang kaba, damhin ang takot,
damhin ang kilabot. Huwag palampasin ang koleksyon ng mga maiikling kwentong horror na mag-iiwan sa'yo ng matinding panginginig. Mag-subscribe para sa isang nakakapanindig balahibong karanasan.